si Gwen nang tingnan niyang natitirang gamot ng kanyang ina. Kakaunti na lang ito at wala pa siyang perang pangbili ng gamot. Puro na nga siya cash advance sa kanyang amo. Kaya pagdating ng sahuran ay halos wala na siyang sahurin at minsan ay overdraft pa. Nag-iisa siyang anak ng kanyang ina at matagal na rin ang panahon noong inabandona sila ng kanyang papa. Dahil sa hirap ng buhay ay mag-isa siyang itinaguyod ng kanyang ina. Ngunit ang katawan at kalusugan ng isang tao ay may hangganan din. Nagkasakit ang kanyang ina at ngayon ay oras na niya para siya naman ang tumulong sa kanyang ina. Isa lang siyang simpleng trabahante sa isang maliit na kantin. Mababa lang ang sweldo pero dahil hindi siya nakapagtapos sa pag-aaral ay wala siyang ibang pagpipilian. Anak, pasensya ka na sa akin kung nagiging pabigat na ako sa iyo. Hindi ko na alam kung kailan ako makakabawi sa iyo, anak. Imbis na ang inang mag-aalaga sa anak ay anak nang nag-aalaga sa ina. Anak, pasensya ka na ha. Ganto lang kasi ako. Ganto lang ang mama mo. Buong paumanhin ng kanyang ina at nakaukit sa tinig nito ang hapdi at bighati na magiging pabigat siya sa buhay at pangarap ng kanyang sariling anak. Ginagat ni Gwen ang dalawang kamay ng kanyang ina ng sobrang higpit. Ma, hindi ka pabigat sa akin. Huwag mo yung iisipan dahil kahit kailan ay hindi ka magiging pabigat. Ikaw lang ang meron ako at hindi ko kakayanin na mawala ka sa akin. Buong buhay ko ay hindi ako magsasawa na alagaan ka, ma. Mahirap man tayo pero mahal kita. Sobrang mahal kita, ma. Madamdamin niyang wika sa kanyang ina at napayuko ito sabay patak ng mga munting luha nito sa mata. Anak, salamat. Sobrang salamat at lumaki kang isang mabuti at mabait na dalaga. Alam mo, anak, nais kong magalit sa ama mo dahil iniwan niya tayong dalawa. Pero hindi ko magawang magalit sa kanya dahil iniwanan niya ako ng isang anak na kagaya mo. Ang swerte-swerte ko sa iyo, anak. Ang swerte-swerte ko. Tama na, ma. Huwag ka nang umiyak. Nakakahawa kayo eh. Ayan tuloy. Reklamo niya habang hindi mapigilan ng maiyak sa harap ng kanyang ina at mahigpit niya itong mayakap. Nang matapos ang mahigpit na yakapan ng dalawa at ng kanilang masinsinang pag-uusap, ay pumasok na si Gwen sa kanyang trabaho sa kantin. Gwen! Ang bagal mo! Anong oras na? Diyos ko! Anong oras bang pasok mo, ha? Malditang sermon sa kanya ng kanyang amo sa harap ng maraming tao. Nahihiyang tumingin ang dalaga sa mga taong nakakarinig at kulang na lang ay matunaw siya sa hiya. Ano? Nahihiya ka sa mga tao? Tinatanong kita, Gwen! Anong oras ang pasok mo, ha? Maldita pa rin itong tanong sa dalaga habang nakatamewang. 7 po ang oras ng pasok ko, ma'am. Aniya at halos hindi makatingin sa mataling ng mga mata ng kaniyang amo. 7? Anong oras na? 7:10 na! Ngayon ka lang dumating. Maraming tao na dito sa kantin at kailangan ka rito. Pero 7:10 ka pumasok? Ganyan ka ba magtrabaho, Gwen? Pasensya na po. Paumanhin niya rito at padabong na hinilot ng kanyang amo ang noo. Hay nako, Gwen. Ang dami mong utang sa akin, ha? Huwag mong ubusin ng pasensya ko. Bawas itong late mo sa sahod mo, ha? Mariin itong sambit at nanatiling magaling ang dalaga. Sige po, ma'am. Turong na rito. Sige na, pumunta na sa kusina at ayusin mo ang trabaho mo. Opo. Ano yan sa kanyang amo at agad na tinungo ang kusina. Isinabit ni Gwen ang kanyang bag sa pako sabay malakas na napabuntong hininga. Hay, kamalasan. Ano yan sa kanyang sarili at bumuga ng napakaraming hangin upang itaboy ang negatibo ng damdamin. Ano, Gwen? Pinagbiskitahan ka na naman ni Ma'am ano? Bungad tanong sa kanya ng kanilang cook habang abala ito sa niluluto. Kibit balikat namang tumugon ng dalaga. Oo bawas na naman ang sahod ko. Napagalitan pa ako sa harap ng maraming tao. Malungkot niyang wika rito at nilapitan na niya ang mga hugasin sa lababo. Wala tayong magagawa. Boss natin siya eh. Ano ito sa kanya? Tama ka. Ano niya? At kahit na may kamagditahan ng kanyang amo ay ayos lang sa kanya at hindi siya pumapalag dito dahil nagpapautang naman ito sa kanya kapag nangangailangan siya.
Minsan nga ay may tubo pa ang kanyang inutang dito pero ayos lang yun sa kanya. Ang halaga ay nakakautang siya at mabilis niyang nasusolusyonan ang problema niya sa pagkain at sa gamot ng kanyang ina. Ano, magdadaldala lang ba kayo dyan sa oras ng trabaho niyo? Gusto niyo bang kaltasin ko kayo pareho? Wika ng amo nila na nakabungad sa pintuan. Dahil sa boses nito, ay nagmadali si Gwen pati na ang cook sa kanilang mga trabaho. Gwen, labas ka muna. Mag-serve ka muna rito. Utos nito sa kanya at agad naman itong sinunod ng dalaga. Nag-serve ang dalaga sa mga kumakain sa kantin at sa mga nagti-take out. Habang abala siya sa kanyang trabaho ay isang musgusin at pulubing matandang umagaw sa kanyang atensyon. Abala man sa kanyang trabaho ngunit ang kanyang mga mata ay panay sulyap sa matandang nasa tapat ng kanilang kantin na nanglilimos. Wala itong tsinelas na suot at kitang-kita ng kanyang mga mata kung gaano karumi ang mga paa nito. Maraming mga tao ang dumadaan ngunit halos karamihan ay dinadaanan lang ang matanda. Minsan pa ay binabangga pa ito ng mga batang makukulit. Gwen, mata sa trabaho! Mahigpit na utos ng kaniyang amo. Opo ma'am, pasensya na po ulit. Paumanhin niya rito at napailing na lang ito sa kanya. Habang sinusubukan ng dalaga na mag-focus sa kanyang trabaho, ay hindi niya maiwasang mapatingin sa matanda na ngayon ay nakaupo sa gilid ng daan habang nabibilad ito sa sikat ng araw. Habang tumatagal ay labis na awa ang kanyang nararamdaman para rito. Para sa kanya ay hindi niya kakayanin tingnan ang ganoong kalagayan ng isang matanda kung sakaling ito ay ang kanyang ina. Makalipas ng ilang minuto ay kumunti na lang ang mga tao sa kantin, habang ang matanda naman ay tumatawid na sa kalsada palapit sa kanilang kantin. Ineng, pwede bang makahingi ng konting tirang pagkain? Sambit ng matanda habang namamaos ang tinig, sabay malakas na umubo. Pasimpleng tinignan ng dalaga ang matanda at umaasa na bibigyan ito ng kanilang customer ng konting pagkain. Hay nako, kita mo na kumakain pa kami tapos manghihingi ka na? Istorbo ka! Masunot na bigkas ng babae sa matanda at inirapan pa ito. Kahit konti na lang ineng, pagmamakaawa nito sa babae. Habang nakatingin ang mga mata nito sa pagkain. Nang makita yun ng dalagang si Gwen, ay tila parang dinudurog ang kanyang puso. Bakit ba kasi maraming tao ang madamot sa kapwa nila tao? Mahirap na nga ay mas lalo pang hinahamak. Ang awa ng dalaga para sa matanda ay mas lalong tumindi nang makita niyang mga mata nito na para bang nawawala na ito ng pag-asa. Hindi mo ako naiintindihan matanda ka? Kumakain pa nga ako. Pwede bang umalis ka na? Alis! Pagtataboy nito sa matanda sa napakalakas na tinig. Dahil sa kasungitan ng babae, ay nagpa siya ang matanda na lumapit sa isang customer na matabang binata. Iho, pwede ko bang mahingi yung pagkain mo? Ano niya sa binata at ang tinutukoy niya yung pagkain nito sa bunganga na halos buto na lang. Ano? Ito? Hindi pwede. Paborito ko to eh. Tanggi nito sa matanda at patuloy na kinagat ang kanyang pagkain. Dahil sa pagtanggi, ay tumingin ang matanda sa isa pa nitong platong may laman ng kalahating tortang talong. Pwede bang akin na lang yan, iho? Gutom na kasi ako. Kahapon pa ako walang kain. Pwede bang bigyan mo ako kahit konti? Halos magmakaawa nitong wika sa binata dahil marami naman itong pagkain sa mesa. At umaasa siya na pagbibigyan siya nito kahit isang gagat lamang. Ano ba? Ang kulit mo ah. Hindi mo ba nakikita? Sakto lang sa akin ang mga pagkain na ito. In-order ko nga ito dahil kakainin ko ito at wala akong ititira para sa'yo kahit sa aso. Anito at halos yakapin na nito ang mga pagkain nito sa ibabaw ng mesa sa sobrang katakawan. Gutom na ang matanda at wala siyang ibang magawa kundi ang mapalunok na lang ng kanyang sariling laway. Nais na niyang kumain dahil mahina na ang kanyang katawan at mas lalo lang itong humihina dahil sa kawalan ng makakain. Tubig na lang. Pwede ko bang hingin ko naman ang tubig mo? Anito sa binata ngunit tinignan lang siya ng binata ng may pagtatanggi. Ito, gusto mo ng tubig ko? Tanong nito at masayang tumango ang matanda na may ngiti sa mga labi. Oo, kahit tubig lang. Nanghihinam nitong sagot at umaasa na bibigyan siya nito ng tubig. Sige,
Bibigyan kita ng tubig. Saglit lang ha. Sambit ng binata at ininom ang tubig tsaka ibinugay ito sa mukha ng kawawang matanda. Ayan, uhaw ka pa ba? Pinaliguan na kita ng tubig na gusto mo. Okay ka na ba? Sambit nito sa natatawang tinig. Alis, o baka naman gusto mo pa. Dugtong nito at malungkot na umalis ang matanda sa harapan ng binata habang pinupunasan nito ang basa nitong muka. Bastos na mataba! Galit na wika ni Gwen sa kanyang sarili at pansamantalang iniwanan ang kanyang trabaho. Mabilis siyang kumuha ng tubig at agad na nilapitan ang matanda. Lola, saglit lang po. Ito po ang tubig. Alok niya sa matanda at may ngiti sa labi siya nitong tinignan. Kay bait mong bata, pagpalain ka ng Panginoon. Anito sa dalaga at masayang kinuha ang plastik na baso mula sa kamay ng dalaga at agad na ininom. Kay bait mo, iha. Maraming salamat. Walang anuman po, Lola. Kung nagugutom ka po ay umupo ka sa mesa namin. Bibigyan kita ng pagkain. Ani rito at agad na gumuhit ang masayang ngiti sa labi nito. Umupo ang matanda sa mesa habang siguro naman ikinukuhanan ng pagkain ng matanda. Ngunit akmang ihahatid na niya ang pagkain rito nang lapitan ito ng kaniyang amo. Hoy! Matandang mabantot! Umalis ka nga rito! Bakit ka umupo sa customer table namin? Sino may sabi sa'yo pwede kang umupo dyan? Mataring itong wika habang nakataas ang isang kilay nito. Kakain kasi ako rito. May bibigay ang dalaga sa akin. May ngiti pa rin itong tuguan sa katarayan ng malditang babae. Kakain? Ikaw kakain dito? May pambayad ka ba? May pera ka ba, ha? Pangahamak nito sa matanda. Wala. Wala naman pala eh. Umalis ka na. Alis? Nakakaabala ka rito. Pagtatabuhin nito sa matanda at agad na lumapit si Gwen sa kanyang amo. Ma'am, ako po nagpaupo sa kanya dyan. Gusto po kasi niyang kumain kaya bibigyan ko po siya ng makakain. Aniya sa kanyang amo at malditang pinag-cross nito ang dalawa nitong kamay. Ikaw? Ikaw ang nagpaupo sa matandang amoy kanil na ito? Dito sa customer seats natin? Magaling, Gwen. Kailan ka pa nagkaroon ng karapatan na magpaupo ng mga tao gusto-gusto dito sa kantin ko? Kailan ha, Gwen? Kailan? Kailan ka pa naging amo rito upang gumawa ng mga bagay na hindi ko inuutos? Mataring nitong sambit. Pasensya na po, ma'am. Pasensya. Puro ka nalang pasensya. Wala ka nang ibang alam sabihin, Gwen, kundi puro pasensya. Pasensya na po talaga, ma'am. Pag-uulit ng dalaga at malditang inirap ng babae ang kaniyang mga mata. Kabobohan, Gwen. Kaya hindi ka maasenso kasi wala kang ibang alam gawin kundi ang tumulong sa mga tamad na tao. At wala kang alam na ibang sabihin kundi puro pasensya. Dugtong nito at tinignan ng pagkain dala ng dalaga. At yan bang pagkain mo na ibibigay mo sa matandang ito? Opo, sana ma'am. Gutom na po kasi siya. Gusto ko lang siyang tulungan. Katwiran niya rito at ibinaling ng malditang babae ang kanyang atensyon sa matanda. Ikaw, gusto mong kumain hindi ba? Halika rito. Anito sa matanda at kinuha ang pagkain mula sa kamay ng dalaga. Halika rito, ginang. Masuyong wika nito at pinapasunod nito ang matanda sa kanya. Huwag kang matakot. Papakainin naman kita eh. Kaso nga lang hindi ka pwedeng kumain dyan sa customer seats namin. Halika. Pang-uuto nito sa matanda. Dahil sa lumambing ang boses ng babae ay sumunod ang matanda rito. Eto, kunin mo. Masuyo nitong sambit at inabot ang pinggan rito. Salamat. Maraming salamat sa pagkain. Nakangiting wika nito sa babae at takmang aabutin na niya ang pinggan mula sa kamay nito nang biglang itinapon ito ng babae sa basurahan. Ang ngiti sa labi ng matanda ay napalitan ng luha dahil sa matinding pangahamak ng mga tao sa kanya. Diyan ka sa basurahan kumain. Gutom ka, hindi ba? Pwes pulutin mo yan. Sanay ka naman sa basurahan, hindi ba? Anito, sabay tawa. Ano pang hinihintay mo? Kain! Sayang, masarap pa naman yan. Dugtong nito, tsaka iniwan ang matanda. Awa sa sweldo mo yan, Gwen. Mataring itong wika sa tenga ng dalaga habang siguro naman ay halos dinudurog ang kanyang puso habang pinagmamasdan ang kawawang matanda. Gwen, balik sa trabaho. Mahigpit na utos nito sa kanya. Opo.
Sigaw niya, ngunit ang kanyang puso at isipan ay nagatubiling iwanan ang matanda, kaya naman ay agad niya itong nilapitan. Lola, pasensya na po. Wala po kasi sa kondisyon ng utak ng amo ko. Patawad po. Ganito na lang, Lola. Maya-maya ibay ko na para sa pananghalian. Magkita tayo dun sa iskinita at sabay tayong kumain doon. Pwede po ba? Ang kabaitan mo, Iha. Ang busilak ng iyong puso. Wala kang katulad. Tanging sambit sa kanya ng matanda nang biglang sumigaw na naman ang amo ng dalaga. Gwen! Ano ba? Galit nitong tawag sa pangalan niya. Lola, alis na po ako ha. Hintayin mo ako sa may iskinita. Ani niya sa matanda at madali ang bumalik sa kanyang trabaho. Ang bagal mo ha? Gusto mo bang ipagsama ko kayong matandang yun ha? Banta nito sa kanya at yumuko na lang si Gwen. Pasensya na po. Puro pasensya? Nakakairita? Balik sa trabaho. Mariin itong utos sa dalaga at mabilisang bumalik sa kanyang trabaho. Nang matapos ang dalaga sa kanyang tungkulin, ay agad siyang pumunta sa iskinita at laking tuwa niya nang madatnan ang matandang nakaupo habang hinihintay siya. Lola, kain po tayo. Anyaya na rito at inilabas ang kanyang baon. Pero, baon mo yan? Anito sa kanya at nag-aalangang sumalo sa konting baon ng dalaga. Opo, at hati po tayo sa baon ko. Baka kulang pa sa iyo yan, Iha. Ay, huwag po kayong mag-alala dahil sa pagkain nito ay dalaw po tayong mabubusog. Huwag ka na pong mahiya, kain po tayo. Ayos lang ba sa'yo na sumalo ang isang matandang gusgusin sa pagkain mo? Mabaho ako, Iha. Masangsang ako sa pang-amoy ng ibang tao. Ganun din po ako, Lola. Mabaho din po ako kasi puno ng pawis ang damit ko. Nakangisi nitong wika at ngumiti rin ang matanda. Kabait mo talagang bata ka. Wala kang kasing katulad. Wika nito sa dalaga habang humahanga sa angkop nitong kabutihan. Kasunod nun ay pinagsaluhan nila ang pagkain ng dalaga. Lola, pwede po ba magtanong? Bakit po ba kayo nanlilimos sa daan? Wala na po ba kayong anak? Asawa o kapatid na mag-aalaga sa iyo at sa kalusugan niyo? Tanong niya rito at mabilis na gumuhit ang lungkot sa mukha ng matanda sabay iling. Wala na akong anak, asawa o kapatid. Nag-iisa lang ako dito sa mundo. Wala rin akong ibang hanap buhay kundi ang panlilimos sa daan. Umaasa na may maawa sa akin para may pambili ako ng pagkain kahit na isang nakakadirang pulubi lang ang tingin ng mga tao sa akin. Nalulungkot ng tungturan sa dalaga. Ikaw ba? May asawa ka na ba? Bakit sa murang edad ay nagtatrabaho ka na? Ang dapat sa iyo ay nasa kolehiyo at mag-aaral para maabot ang mga pangarap mo sa buhay. Anito at may pait sa matang ngumiti ang dalaga. Wala pa po akong asawa. Tsaka sa murang edad ay kailangan ko na magtrabaho para kay mama. Mas kailangan ako ng mama ko ngayon eh. Ani rito at may intrigang matanda sa buhay ng dalaga. Bakit? Napaano ba ang mama mo? Tanong nito sa kanya, ngunit biglang tumunog ang alarm ng dalaga at isa na itong hudyat na oras na para bumalik siya sa kantin. Nako, Lola, paumanhin po ha. Kailangan ko nang umalis. Oras na ng trabaho ko, Lola. Pwede mo bang sa bawat lunchtime ko ay dito tayo magkita? Pwede bang makasabay kita sa pagkain ng baon ko araw-araw? Ani niya sa matanda at ngumiti ito sa kanya at nagpasalamat. Agad na umalis ang dalaga upang bumalik sa kanyang trabaho. Habang ang matanda naman ay nakasunod lamang ang kanyang mga mata sa batang tila ay 18 anyos pa lamang. Kinagabihan ay walang mapagtulugan ang matanda. Kasasara pa lamang ng kantin at doon pumesto ang matanda upang matulog. Ngunit agad itong nakita ng malditang babae at dali-dali niya itong nilapitan. Hoy, matanda ka! Umalis ka nga rito! Anito, sabay sinipa ang matanda at pinunit-punit ang maliit nitong karton na nagsisilbing higaan nito. Tsaka inihagi sa harapan nito. Ayan! Yan ang dapat sa'yo! Huwag kitang makita dito sa harapan ng kantin ko, ha? Mamalas ng negosyo ko dahil sa'yo! Maldita nitong wika sa matanda. Iha, maghinay-hinay ka sa mga sinasambit mo. Baka tunay na malasin ka. Hindi sa lahat ng panahon ay nakakaangat ka.
Ang ugali ng isang tao magdadala sa tagumpay nito. At kung ganyan ang ugali mo ay baka mamalasin ka nga. May kabuluhang wika niya sa babae, ngunit nagtaray lang ito. Huwag nga ako tanda. Huwag mo nga masabi-sabi sa akin ang ganyang mga kataga. Bakit? Sino ka ba para sabihin sa akin yan? Isa ka lang namang matandang walang makain. Nanlilimos at nagpapaawa. Anong karapatan mo para pagsabihin ako ng ganyan? Ay sarili mo nga hindi mo halos mapakain. Alis! Ayokong bumaho ang kantin ko dahil sa'yo. Alis! Pagtatabuyan nito sa matanda habang marahas itong itinutulak. Kinabukasan ay maagang pumasok si Gwen sa kanyang trabaho. At kagaya nga ng napag-usapan sa oras ng lunch break niya, ay nagkikita sila ng matanda sa may iskinita. Para sa kanya ay mas mabuting sa iskinita sila kumain ito dahil walang kahit sino man ang magtataboy sa matanda kagaya ng ginawa ng kanyang amo. Hanggang sa umabot ng isang linggo na parating niyang ginagawa, bawat lunch break niya kasabay at kahati niya ito sa kanyang pagkain. Minsan pa nga dinadamihan niya ang kanyang baon para mas mabusog pa ito. Lola, marami akong pagkain dala. Tara, kain na tayo. Anyaya niya sa matanda at agad na umupo katabi nito. Iha, hindi ka ba nagsasawa na tulungan ako? Usisa nito sa kanya at inulungan niya ito. Hindi po, masaya nga po ako nakasama ka. Pakiramdam ko may lola ako. Ano nga rito at kinuha ang baon niya mula sa kanyang bag. At sa muli ay pinagsaluhan nila yun ng matanda. Nang matapos kumain ay agad siya nitong tinanong. Iha, nabanggit mo sa akin noon na mas kailangan ka ng mama mo ngayon. Anong ibig sabihin nun? May sakit ba ang mama mo? Usisa nito sa kanya at bumuntong hininga muna ang dalaga bago sumagot. May sakit kasi si mama. Diabetic siya eh. Kailangan ng maraming gamot at maintenance. Kaya kailangan kong kumayod para sa kanya. Handa akong tiisin ang kamalditahan ng amo ko. Basta't matustusan ko lang ang pangangailangan ng mama ko. Siya na lang ang meron ako. Siya na lang ang nagpaparamdam sa akin na hindi ako ulila at hindi ako nag-iisa. Siya na lang ang karamay ko. Mahal na mahal ko si mama at hindi ko kaya na mawala siya sa akin. Lahat ay gagawin ko manatili lang kaming magkasama. Sambit ni Gwen na may lungkot sa mga mata. Ang papa mo, nasaan? May papa ka pa ba? Meron po. May papa pa ako pero parang wala rin. Bata pa lang ako ay iniwan na kami ni mama at bumuo siya ng sariling pamilya kasamang ibang babae. Okay lang? Wala naman akong magagawa kundi maging okay naman eh. Mahal ko rin ang papa ko kahit iniwan niya kami. Papa ko yun eh. Kahit anong mangyari, siyang nag-iisa kong papa kahit na hindi niya ako mahal. Minsan nga sinubukan kong humingi ng tulong sa kanya noon pero hindi siya nagbigay. Bagkus, tinaboy pa niya ako. Ang masakit pa ay sinabi niya sa akin na hindi niya ako kilala, na hindi niya ako anak. Mapait na wika ng dalaga, sabay sunod-sunod na pumatak ang mga butil ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Ay, ano ba tong mga mata ko? Kusang lumuluha. Panggap niya at nais pa niyang itago ang pait at sakit sa kanyang dibdib. Hinaplos-haplos ng matanda ang likod ni Gwen upang pagaanin ang damdamin nito. Sa kabaitan at kabutihan ni Gwen ay sobrang naantig ang puso niya sa dalaga. Iha, ang swerte-swerte ng mama mo dahil nabiyayaan siya ng isang maganda at mabait na anak kagaya mo. Hayaan mo, Iha, magbabago rin ang buhay mo. Magsikap ka lang at huwag na huwag mong babaguhin ang ugali mo. Balang araw ay babawi ako sa iyo. Anito sa kanya at niyakap siya nito ng sobrang higpit. Nang matapos ang masinsinang pag-uusap ay bumalik na si Gwen sa kantin upang magtrabaho at kinabukasan sa kanyang lunch break ay marami na naman siyang pagkain na dala ngunit sa pagdating niya sa iskinita ay wala ang matanda. Sa kanyang isip ay baka nahuli lang ito ng dating kaya nagpasya siyang umupo mag-isa sa iskinita at hinihintay ang matanda. Ngunit malapit nang matapos ang oras ng kanyang lunch break ay wala pa rin ito. Nasaan na kaya siya? Nag-aalala niyang tanong sa kanyang sarili dahil baka napaano na ito sa daan. Masugid pa rin niyang hinintay ang matanda ngunit hindi talaga ito dumating at hindi na rin niya nakain ang kanyang pagkain.
Sa sumunod na mga araw ay ganoon pa rin ang ginawa ng dalaga. Hinintay niya pa rin ang matanda sa may iskinita, ngunit hindi ito dumating hanggang sa 2 linggo niya yung ginagawa. Sa bawat bigong araw ay bagsak balikat na bumabalik ang dalaga sa kantin. Gwen, palagi ka nalang late kapag bumabalik ka mula sa lunchtime mo ah. Ayaw mo na ba sa trabaho mo? Galit na wika ng kanyang amo sa kanya. Ma'am, pasensya na po. 3 minuto lang naman po akong na-late eh. Hinihintay ko kasi yung matanda dun sa may iskinita. Nag-aalala po ako sa kanya dahil malapit 3 linggo na siyang hindi nagpapakita. Baka napano na siya sa daan. Anon sa amo at pabagsak itong namewang. Wala akong pakialam sa rason mo, Gwen. Ni wala akong pakialam kung namatay na bang matandang pulubi na yun. Kasalanan niya yun dahil pag-alagala siya sa daan. At ikaw, wala ka nang sasahurin sa akin dahil simula sa araw na ito ay tanggal ka na. Mariin itong wika na siyang hindi matanggap ng dalaga. Ma'am, wag po. Kailangan ko pong trabaho to, ma'am. Maawa po kayo sa akin. Kapag tinanggal niyo ako sa trabaho ay wala na akong pambili ng gamot ng nanay ko. Pagmamakaawa niya rito, ngunit taas kilo lang siya nitong tinitigan. Wala akong pakialam sa'yo at sa kung anong mangyari sa nanay mo. Umalis ka na, Gwen. Hindi na kita kailangan dito. Mariin itong wika at marahas na pinagtabuyan ang dalaga. Walang nagawa si Gwen kundi ang umuwing problemado at bagsak balikat. Para sa kanya ay patong-patong ang kanyang iisipin. Wala na siyang trabaho at wala na rin siyang ipambibili ng gamot ng kanyang mama at hindi pa niya alam kung nasaan na ang matanda. Ano ba namang buhay to? Ano niya sa kanyang sarili at pasilampak na umupo sa labas ng kanyang pamamahay. Habang sa kabilang banda naman ay kasalukuyang nagkakagulo ang mga taong kumakain sa kantin dahil sa isang mamahalin at magarang kotse ang pumarada sa harapan ng kantin at isang mayamang matanda ang lumabas mula roon. Agad namang lumapit ang may-ari ng kantin sa matanda. Ma'am, ano po ang atin? May hinahanap po ba kayo? Magalang at malambing itong wika sa mayamang matanda. Sino ba si Teresita Villamor? Tanong nito at masiglang ngumiti ang babae. Ah, ako po iyon. Ano po ang napaglilingkod ko sa inyo, madam? Ikaw pala si Teresita Villamor. Kung ganoon, nais kong ipaalam sa iyo na kailangan mo ng isarang kantin mo. Dahil sa araw na ito, ay ako na ang bagong may-ari ng lugar na ito. Ilang buwan ka nang hindi nakakabayad sa upa mo, hindi ba? At para sa kaalaman mo, ang lupang kinatitirikan ng negosyo mo ay hindi na para sa iyo. Siwalat nito sa babae at nawala ang mga ngiti nito sa labi. Ay, madam, baka pwede natin yung pag-usapan. Maayos naman akong kausap. Baka pwede nating huwag isara ang kantin. Masuyo nitong wika sa matanda sabay kinuha ng matanda ang kanyang eyeglasses. Nang makita ang matanda ay halos malaglag ang panga ni Teresita. Malaki ang pinagbago ng matandang inapo niya at halos hindi na nga niya ito makilala. Mayaman ka? Nauutal nitong sambit na animoy pinagsakluban siya ng langit. Madam, tungkol pala sa nangyari sa atin noon. Pasensya na. Mainit lang kasi talagang ulo ko noon. Baka pwede natin yung kalimutan? Mabait nitong wika na parang isang maamong tupa. Isa kang mapang-apit na pangmataas babae. Ang ugali ng tao ay siyang nagdadala sa tagumpay nito. Masama nga lang dahil isa kang masamang tao. Ang salita ko ay pinal. Umalis ka sa lugar na ito dahil may isang tao ang mas karapat dapat na mamuhan mo rito kaysa sa'yo. Anito sa matanda at walang nagawa si Teresita kundi ang manliit sa kanyang sarili. Wala siyang nagawa kundi ang magbalot ng kanyang mga gamit. Bukod sa wala na siyang pambayad upa, ay pinapaalis na siya ng may-ari ng lupa. Naisip niya na ito na ang kanyang buhay na karma. Nang makaalis si Teresita ay pinagiba ng matanda ang kantin sa mga tauhan nito. Habang sa kabilang banda naman, ay kasalukuyang malungkot na nakaupo si Gwen sa bangko nang biglang pumarada ang isang magarang kotse sa kanyang harapan. At agad na lumabas mula doon ang matandang babaeng may mamahaling suot. Taas-babang napatingin si Gwen sa matanda sa labis na paghanga sa kasuotan nito. Gwen, masaya ka bang muli akong makita? Wika ng matanda at napaawang ang bibig ng dalaga sa ere. Ang boses nito
ay pamilyar sa kanya ngunit hindi niya nakilala kung sino ito. Kilala mo ko? Hindi niya makapaniwalang bigkas rito at ngumiti ang matanda sabay kinuha ang eyeglasses. Sobrang kilala kita. Mabait na dalaga. Anito at mas namulagat pa ang mga mata ni Gwen nang makilala ang matandang kahit tagal na niyang hinahanap. Lola? Pasigaw ng sundot at agad na yumakap sa matanda. Mabuti ho't ligtas ka. Akala ko kung ano nangyari sa'yo. Akala ko napahama ka na. Bakit bigla kang nawala, Lola? Aniya at kumalas sa pagkakayakap mula rito at sinuri ang kabuuhan ng matanda. Pero ano nangyari? Bakit ganyan ang suot mo? Bakit ka nakasakay sa magarang kotse na yan? Naguguluhan yung tanong at muling ngumiti ang matanda. Ako ang may-ari niyan at ito talaga ang tunay kong pagkatao. Ako si Gloria Amarsoles, ang babaeng nagmamay-ari ng Car Incorporated. Siwalat nito sa kanya at lubos na humanga si Gwen sa matanda. Hindi siya lubos makapaniwala na ang matandang inaapi lamang noon at kasalo niya sa kanyang pagkain ay isa palang mayamang babae. Gwen, hayaan mo kong tulungan ka. Naalala mo ba yung sinabi ko sa'yo? Na sa muli nating pagkikita ay babawi ako sa'yo. Gwen, pwede ka bang sumama sa akin sa mansyon? Alok nito sa kanya at agad itong pinaunlakan ng dalaga. Dinala siya ng matanda sa mansyon ito at pakiramdam niya na sa loob siya ng isang paraiso sa ganda at laki ng pamamahay ng matanda. Kasalukuyang nakaupo si Gwen ngayon sa isang malambot na sopa habang kaharap si Gloria. Gwen, gusto kong tulungan ka. I wanted to help you tungkol sa sakit ng mama mo. Nais kong ipagamot siya at ako nang bahala sa mga gastusin. Pumapayag ka ba? Opo, pumapayag po ako. Ang bait mo po, ang buti-buti mo. Hindi ko masukat akalain na makakakilala ako ng isang taong kagaya mo po na walang kapantay sa sobrang bait sa akin. Masaya niyang wika at natawa ang matanda. Gwen, ang tunay na mabait ay walang iba kundi ikaw. Labis akong humahanga sa kabaitan mo. Halos lahat ng tao ay pinagtatabuyan ako at pinagdidirihan. Pero ikaw, nabubukod tangi ka. Ikaw lang ang nag-alok sa akin ng mga bagay na meron ka. Ikaw lang ang lumapit sa akin at tumulong. Ikaw lang ang bumusog sa akin. Ikaw ang tunay na mabait ko. Bumabawi lang ako. Anito sa kanya at napaluha ang dalaga. Maraming salamat po. Hindi ko sukat akalain na ang tulungan ko ay siyang tutulong sa akin ng sobra-sobra. Maraming salamat po. Ang laking tulong po nito sa akin at lalo na sa ina ko. Taos-puso ng sambit sa matanda at ginagap nito ang kanyang kamay. Isang pasasalamat ay sapat na, Gwen. Isa pa, may nais akong ialok sa'yo at nais kong huwag mo itong tanggihan. I will build a restaurant and I wanted you to manage it. Gusto kitang maging manager sa bagong restaurant ko. Pumapayag ka ba? Aniya sa dalaga at mas nadagdagan pa ang saya sa puso ni Gwen. Talaga po? Opo. Pumapayag po ako at pangako gagalingan ko po ang trabaho ko. Pangako ko po yun sa inyo. Maraming salamat po talaga. Pagbubutihin ko po ang trabaho ko sa inyo, pangako. Sambit ni Gwen at pakiramdam niya binubuhusan siya ng napakalaking biyaya ng Panginoon. Walang anuman yun, Gwen. Wala lang ang mga yan sa laki ng tulong mo sa akin noon at sa pagpapakita ng tunay na kabaitan. Ang mabait na dalagang kagaya mo ay nararapat lang na gantimpalaan. Aniya sa dalaga at niyakap ito ng mahigpit. Ang buti mo, Gwen. Salamat at nakilala kita. Bugtong nito. Simula ng araw na yun ay nagbago ang buhay ni Gwen. Ang dating kantina kung saan palagi siyang sinisigawan ng kanyang amo noon ay isa ng malaking restaurant at siya na mismo ang namamahala doon. Ang kalusugan ng kanyang mama ay bumuti rin dahil sa tulong ni Gloria. Ang bahay nilang puro tulong noon ay malaki na ang pinagbago. Maayos na ang kanilang buhay at bahay. At habang tumatagal, ay lumalago ng lumalago ang restaurant na pinamahalaan niya
at patuloy niyang pinapakita sa bawat tao na mahalagang tumulong sa kapwa, anuman ang itsura at estado nito sa buhay. Bagaman manager siya sa restaurant na yun, ay hindi siya nagmamataas sa iba. Lahat ay pantay-pantay lamang. Kalaunan at sa paglipas ng panahon, ang malagong restaurant ay nagkaroon ng maraming branch sa loob ng bansa. At hindi lang yun, ang mga restaurant ay ipinangalan sa kanya ni Gloria bilang tunay niyang pag-aari. Piliin natin ang maging mabuti sa ating kapwa, anuman ang estado sa buhay. Dahil hindi mo alam ang takbo ng buhay. Malay mo, ang taong tinulungan mo ay siyang magbabalik ng mas maraming biyaya sa buhay mo. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Siren Radio at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.